Pagod na pagod ako. Pero ngayon, anibersaryo ng kasal namin. Bumili ako ng cake. Siguradong matutuwa si Wenchen. Mahal, nandito na ako. Ngayon, ibibigay ko sa iyo. Bye, ye. Bye, ye. Maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Peke lang na diborsyo. Huwag kang magmadali. Sa kumpanya namin, may bagong babaeng CEO. Siya ay isang malakas at independenteng babae. Para sa promotion ko, ang imahe ko, ay dapat na single at walang asawa. Naiintindihan mo ba? Para lang sa promotion mo. Para lang maging independenteng babae. Magpapanggap kang makikipaghiwalay sa akin. Ang mga kaibigan ko, lahat sila ganyan. Lahat tayo ay dapat maging independenteng babae, independenteng personalidad, independenteng espiritu. Ang bahay, ilipat mo sa pangalan ko. Ang mga asawa ng mga kaibigan ko, umalis sila nang walang dala. Hindi ako pwedeng matalo sa kanila, Wenchen. Binili ko ang bahay bago tayo ikasal. Lahat ng gastos pagkatapos ng kasal, ako ang nagbabayad. 3,500 lang ang sahod mo kada buwan. Anong klaseng independenteng babae ka? Baye, isa kang sip-sip. Anong karapatan mo para sabihin yan sa akin? Ang independenteng babae, kailangan ba talagang kumita ng sariling pera? Ang pera na ibinibigay mo sa akin para gastusin. Hindi ba ibig sabihin na sinusuportahan mo ako? Ang babaeng kumikita ng 3,500 kada buwan, ay parang lalaking kumikita ng 100,000 kada buwan. Naiintindihan mo ba? Wenchen. Ngayon. Ang ikatlong anibersaryo ng kasal natin. Anong anibersaryo ng kasal? Kami, mga independenteng babae, sino ang nagmamalasakit dyan? Sa panahon ng peking diborsyo, kailangan mong lumipat, hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa akin. At ang 75% ng sahod mo, kailangan mong ilipat sa akin. Panghuli, mayroon ding bayad pinsala sa kabataan, 1,000,000. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga kaibigan ko. Ang 3 taon nating relasyon, hindi pa rin pala sapat para sa tinatawag mong mukha. Nakita ang host, nahaharap sa isang mahalagang pagpipilian sa buhay. Opsyon 1, sumuko at tanggapin ang lahat, sumang-ayon sa lahat ng hindi makatwirang kahilingan ni Lin Wenchen. Opsyon 2, sumang-ayon sa diborsyo, ngunit tanggihan ang lahat ng hindi makatwirang kahilingan. Pagkatapos pumili ng tama, makakatanggap ka ng malaking gantimpala. Hindi niya ako kayang iwan. Hintayin ko siyang magmakaawa sa akin. Pagkatapos, papayagan ko siya na idagdag ang bahay ng mga magulang niya. Sige. Maghiwalay na tayo. Alam kong ikaw, ang pinakamasunurin sa akin. Kung gayon, lumipat ka na ngayon. Oo nga pala, huwag mong kalimutan. Ibigay sa akin ang 1,000,000 bukas. Pagkatapos, pupunta tayo sa Land Bureau. Ang taong dapat lumipat ay ikaw. Hello, Beshi. Si Baye na walang kwenta. Pinalayas niya ako. Sa wakas, naghiwalay na kayo. Binabati kita sa pagiging isang independenteng babae. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ganyan talaga ang mga lalaki. Sa loob ng 3 araw, luluhod yan at magmamakaawa sa iyo na bumalik. Talaga. Kung gayon, mag-single party tayo ngayong gabi, para ipagdiwang. Hello. Attorney Zhang Bayan. Gusto kong mag-divorce, ang aking prenuptial property. Hindi siya dapat makakuha ng kahit 1 sentimo. Binabati kita, host, sa paggawa ng tamang desisyon. Gantimpala, pagpapalakas ng pisikal na kalidad. Mangyaring magpatuloy, host. Pakiramdam ko, mas malakas ako ng higit sa doble kaysa dati, sa system na ito.
Ang pag-abot sa tuktok ng buhay ay hindi na panaginip. Hoy, Zanghai, lumabas ka at uminom. Ipagdiwang natin ang aking bagong buhay. Oo nga pala, Baiye, sa loob ng 3 taon, tuwing hahanapin kita, nag-o-overtime ka, o kaya ay kasama mo ang asawa mo sa bahay. Anong nangyari? Ngayon, ang araw ay sumikat, mula sa kanluran, nag-divorce ako. Totoo o hindi? Hindi ba't mahal na mahal mo ang asawa mo? Mahal na mahal mo siya hanggang mamatay. Dati, nabuhay ako, para sa iba. Ngayon, nabubuhay ako para sa sarili ko. Halika, walang problema. Kailangan kong pumunta sa banyo. Tulungan mo ako. Bata, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo alam. Bitawan mo na siya. Tulungan mo ako, dalhin mo ako sa hotel. Hindi. Kakainin niya ako. Ako, hindi ko ito magagawa. Nilagyan ako ng gamot. Kung hindi mo ito gagawin, mamamatay ako. Ay. Paano? Ganoon ba kalala? Nakita na ang host ay nahaharap sa isang pagpipilian. Opsyon 1, hayaan siyang mamatay. Umalis ka agad. Opsyon 2, kumilos ng matapang. Gamitin ang acupuncture para iligtas ang tao. Kumilos ng matapang. Magandang gabi, manager. Gusto ko yan. Ang pinakamalaking kwarto. At ilabas mo lahat ng pinakamagandang alak ninyo. Wen Chen. Sa isang gabi lang. Hindi ba aabot yan ng daan-daang libo? Bakit ka natatakot? Anyway, ang gastos ngayong gabi. Si Baiye ang magbabayad. Hindi siya lalabas ng isang araw. Pero si Baiye ay parang aso. Naluluhod at magmamakaawa sa iyo. Siyempre. Isang asong sunod sa Niren. Ang aso ay hindi nagbabago ng ugali, pero na. Ako, si Lin Wenchen. Simula ngayong gabi, isa na akong independenteng babae. Mga ginang, magandang gabi. Ang kabuoang gastos natin ngayong gabi ay 188,000 yuan. Gusto niyo po bang mag-swipe ng card o mag-scan ng QR code? Wenchen. Tawagan mo si Baiye para magbayad. Si Baiye na ito, hindi man lang nag-atubili, binayaran niya agad. Gusto lang niyang magpakitang gilas, sa harap ko. Para magbago ang isip ko. Hoy, Baiye. Saan ka na naman nagtago? Bibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka agad dito, sa Royal KTV. Para bayaran ang bill ko. Manager. Sandali lang po, bibigyan mo ako ng 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, ang asawa ko, hindi, ang ex-husband ko, pupunta siya dito para bayaran ang bill. Ginang, tapos na ang 3 minuto, ang pera niyo po. Hindi niyo naman siguro balak na mag-dine and dash, di ba? Kanina, ang saya-saya nyo pa habang naglalaro ng lalaki. Hindi ba ang sarap sa pakiramdam? Wala namang pera, pero ang lakas ng loob maglaro ng ganito. May tao ba dyan? Ihagis nyo sila, sa kabilang kwarto. Kailan? Kailan nyo babayaran ang bill? Kailan nyo sila palalabasin? Umalis na kayo. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Independenteng babae pa kuno. HMPH. Wen Chen. Para lang matulungan ka kanina, nang utang ako ng 20,000 yuan.
Kailangan mong tandaan na bayaran yan. Babayaran ko yan. Kasalanan lahat ni Baiye. Kasalanan niya kaya kami nagkakaganito. Baiye. Sa pagkakataong ito, galit na talaga ako. Hindi na kita mapapatawad kailanman. Magpapakilala ulit ako. Ako ang CEO ng Tengfang Group, si Su Wan. Ano? Ikaw yung independenteng babaeng powerhouse, si Su Wan. Hindi ba't si Lin Wenchen yan? Ang babaeng iyon na nangangarap na maging paborito ng lahat, ang CEO na iyon. Ang liit talaga ng mundo. Anong independenteng babae? Ginagamit ko lang yan para lokohin ang mga mayayamang lalaki. Tapos na ang pagpapanggap na yan. Pupunta na ako sa kumpanya. Kung gusto mong pumunta sa Tengfang Group, bibigyan kita ng trabaho. Hoy! Ito ang unang pagkakataon na siya. Binabati kita, host, sa pagpili ng tamang desisyon. Gantimpalaan ang host na maging isang pangunahing shareholder ng Tenglong Group. Tenglong Group. Hindi ba't yan ang parent company ng Tengfang Group? Naging senior boss ako ni Su Wan. Sa pagkakaroon nito, ako na ang pinakamalaking shareholder ng Tengfang Group. Ayusin mo, gusto kong inspeksyonin ang mga kumpanya. Sa ilalim ng grupo, magsisimula tayo sa Tengfang. Anong nangyari sa material na ito? Presidente Su, bakit hindi ko nalang tawagan si Lin Wenchen at tanungin siya? Sige, bilisin mo. Lin Wenchen, pumunta ka sa opisina ni Presidente Su, ngayon din. Presidente Su, pinagawa kita ng market research materials. Anong ginawa mo? Lin Wenchen, tanggal ka na, ha? Hindi ka na kailangang pumasok mula ngayon. Presidente Su, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ako ay isang independenteng babae. Mayroon pa akong meeting. Aalis na ako. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Array. Anong nangyari, Wenchen? Anong gagawin ko? Nasira ko ang mga materyales na ibinigay sa akin ni Presidente Su. Dati, lahat ng ito ay ginagawa ni Baiye para sa akin. Hindi ko rin alam kung paano gawin. HMM. Dapat kang magpadala ng mensahe kay Baiye ngayon. Sabihin mo sa kanya na bumalik siya at iligtas ka. Oo nga. Ang galing mo talaga. Magpapadala na ako ng mensahe sa kanya. Baiye. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Agad mo akong ilibre ng hapunan. Huwag mo nang asahan na makikita mo ako. Nang arap ka pa, umalis ka. Paano naman nakakausap ni Baiye ang ganito? Dapat direkta mo na lang siyang pinadalhan ng address. Huwag ka nang magsalita, hayaan mo siya na magmadali para hanapin ka. Gusto mo bang mag-lunch tayo? Ako ang manlilibre. Hihintayin kita sa Peace Grand Hotel. Sige. Peace Grand Hotel. Hindi pa ako nakakapunta rito. Tingnan mo. Dumating na si Baiye. Sabi ko na nga ba. Sigurado akong darating siya. HMPH. Sa loob ng 3 taon, sinanay ko siya, na parang aso. Ngayon, ang tawag lang sa kanya, ay medyo matindi. Wenchen, kailangan mong maging maingat. Huwag kang magpaloko ulit kay Baiye. Ay nako, huwag kang mag-alala. Ngayon ang araw ng bonus ni Baiye. Kahit hindi siya dumating ngayon, ang bonus niya, ay sapat na para bayaran ang hapunan na ito. Kumakain kasama ang CEO. Hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Oh, binago ko lang ang password ng bank card ko. Natatakot akong may magnakaw. Saan ka nagtatrabaho? Gusto mo bang pumunta sa Tengfang Group? Bibigyan kita ng posisyon.
Kung gayon, anong posisyon ang ibibigay mo sa akin? Anong problema? Tumatawag ka sa ganitong oras. Kakatapos ko lang kumain. Kumain. Sige, naiintindihan ko. Bye. Pasensya na, may emergency sa kumpanya ko. Kailangan ko nang umalis. Ang direktor ng Tenglong Group ay darating para mag-inspeksyon. Nababayaran ko na ang hapunan. Aalis na ako. Anyway, ang kumain mag-isa ay walang saysay. Bakit hindi? Pumunta ako sa Tengfang Group para tingnan. Mga Ginoo, magbabayad po ba kayo gamit ang card o cash? Sandali. Bye. Hindi ba sinabi ko sa iyo na bayaran mo na ang bill ng maaga? Bakit hindi mo pa rin nababayaran? Huwag kang magsalita, hindi ka ba isang independenteng babae? Magbayad ka mag-isa. Bye. Dismayado ako sa iyo, hindi na kita mapapatawad kailanman. Bahala ka. Buti na lang, handa ako. Ngayon ang araw na ang mahirap na si Baye ay makakatanggap ng sweldo. Ang pera dito ay dapat sapat. Card. Pasensya na, Ginang. Ang password ng card na ito ay mali. Imposible. Sigurado akong kayo. Ang POS machine ang may problema. Palitan niyo ako ng isa pa. Mali pa rin. Imposible. Ay swipe mo ito. Ito ay sa ex-husband ko. Ang bonus card niya. Bawat taon, sa ganitong oras, ay ibinibigay ang bonus. Mali pa rin ang password. Security, bilisan ninyo. May kumakain dito ng libre. Kami ay mga independenteng babae. Hindi ninyo kami pwedeng galawin. Kung hindi ninyo kayang bayaran, huwag na kayong pumunta. Beshi, ikaw. Wen Chen. Sa tingin mo, dapat ko bang sabihin kay Baye? Pinatawad ko na siya. Basta ibigay niya sa akin ang titulo ng ari-arian, at ang bayad pinsala para sa aking pagdurusa. Kung gayon, pwede kong paikliin. Ang panahon ng diborsyo. Hindi, tama ka. Kaming mga independenteng babae. Paano kami magkakamali? Tama. Kaming mga independenteng babae ay hindi nagkakamali. Ang mga walang kwentang tao ay hindi pinapayagang pumasok. Ako ang inyong board chairman ng Tenglong Group. Board chairman pala kayo. Dalhin ninyo ako sa opisina ng inyong CEO. Sige, dito po. Wen Chen, talagang pumunta si Baye sa kumpanya para humingi ng tawad sa iyo. Alam ko na, hindi ako susukuan ni Baye. Tara na. Baye, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nandito ako para tingnan kung anong posisyon ang ibibigay mo sa akin. Pumunta ka sa Tengfang Group para maging pinuno ng security team at ang aking personal na bodyguard. Paano? Bibigyan kita ng posisyon bilang security director. Security director. Hindi ba ito paggamit ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang? Hanggat hindi ito nadidiskubre ng mga direktor ng Tenglong Group na nag-iinspeksyon, walang makakapigil sa akin. At sa iyong kakayahan, ang posisyon ng pinuno ng security team ay masyadong mababa para sa iyo. Nako. May nangungurakot sa pera ko, tapos binibigyan ako ng pera.
Yung direktor ng Tenglong Group ay darating para mag-inspeksyon. Nandito ako para ipasa ang trabaho. Sa bagong security director, pwede ka nang umalis. Ito ang personal na resume na inihanda ko para sa iyo. Dalhin mo ito sa HR department. Wala kang kotse. Gamitin mo muna ang akin. Umalis na siya. Ang ganitong karangyang kotse, kailan ko kaya ito masasakyan? Kay Baiye, imposible iyan. Huwag kang magmadali, Wen Chen. Kapag naubos mo na ang lahat ng yaman ni Baiye, sa panahong iyon, ang halaga mo ay magiging daang beses na mas mahal kaysa ngayon. Lahat ng bilyonaryong binata sa buong syudad ay pipila para lang makuha ang iyong pabor. HMM. Baiye, sa wakas, pumunta ka sa kumpanya ko para humingi ng tawad sa akin. Iyon nga. Kayo talagang mga lalaki, ang hilig ninyong maglaro ng mga laro, nakakasuka talaga kayong mga independenteng babae. Kayo bang dalawa, nababaliw na ba kayo? Baiye, pinagalit mo talaga ako. Ngayon, gusto kong doblehin mo ang bayad pinsala. Ang ari-arian na nakapangalan sa mga magulang mo, at ang pensayon ng mga magulang mo, lahat ay ililipat sa akin. Sa ganoong paraan, maaari kong pag-isipan. Pagkatapos ng diborsyo, bigyan ka ng pagkakataong makipagbalikan sa akin. Nakadiamante ka ba o nakaginto? Baiye. Paano mo naman nilalay? Kaming mga independenteng babae. Umalis ka. Ikaw. Ano? Hindi. Baiye, mayroon kang ganitong karangyang sasakyan. Bakit mo itinago sa akin? Tama. Baiye, may pera ka naman. Bakit hindi mo kami binibigyan ng pera, Wen Chen? Security Department, may dalawang nanggugulo sa labas ng pinto. Pumunta kayo rito at asikasuhin ninyo. Baiye, may limitasyon din ang pagpapanggap mo, di ba? Ang mga security guard ng Tengfang Group, sasabihin mo lang na tawagin, tatawag na. Tama nga. Ang aming CEO Su ay kilala sa buong syudad bilang isang malakas na babae. Ang mga security guard dito ay pinoprotektahan lang ang aming mga empleyado. Security. Ang taong ito, nanggugulo sa ilalim ng aming kumpanya. Ano ang ginagawa ninyo? Hulihin ninyo kami. Wen Chen, alam ko na. Si Baiye ay nag-apply para maging security guard. Kaya pala niya kayang tawagin ang mga security guard. Ang sasakyang ito, ibinigay din sa kanya ng kumpanya. Kaya pala, isa pa rin siyang pulubi. Pero, para sa akin, handa siyang magtrabaho sa Tengfang Group bilang isang maliit na security guard. Baiye, alam kong gusto mo pa rin ako. Tama ba? Hello, ma. Kailan ka ba talaga magdadala ng boyfriend dito? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka pa rin uuwi, aayusin ko ang isang blind date para sa iyo. Ma, may boyfriend na ako. Huwag mo akong lokohin, ha? Totoo, nakatira na kami sa iisang bahay. Sige. Dalhin mo siya dito bukas para makita ni mama. Sige. Ngayong gabi, lumipat ka sa bahay ko. Ngayong gabi, lumipat ka sa bahay ko. Hello, broker. Mayroon akong apartment dito. Ibenta mo na agad. Palem. Ang nakaraang buhay.
Mabuti na lang may spare key ako. Si Baiye, ang walang kwentang lalaking iyon. Kasalanan lahat ni Baiye, ang walang kwentang lalaking iyon. Wala na akong pera para sa hapunan. Baiye. Baiye, ipagluto mo ako. Baiye. Hindi ako naniniwala, hindi ko ba kayang magluto para sa sarili ko? Hindi ako naniniwala, tayong mga independenteng babae, hindi tayo mamamatay kung wala sila. Mabuti na lang at may tira pang pagkain na niluto ni Baiye. Hindi ko nahuhugasan. Baiye, Baiye, gawan mo ako ng red sugar water. Ikaw na walang kwenta, magdidiborsyo tayo bukas. Suwan. Bilisan mo at ilagay ang mga gamit mo, sige. Teka, bakit parang malungkot ka? Hindi naman, yung direktor ng Tenglong Group, sabi niya bibisita siya ngayon, pero hindi siya dumating. Pinaghintay niya ako buong umaga, kung mahuli ko lang siya, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Nakakainis nga. Ano daw, papasok muna ako para ilagay ang mga gamit ko. MS. So, masamang balita, yung bagong inilunsad nating Artificial Intelligence System ay bumagsak. Sobrang dami ng user traffic kaysa sa inaasahan. Bumagsak lahat ng server. Maraming VIP users ang nagrereklamo. Humihingi sila ng refund. Nasaan ang tech department? Agad silang maghanda para sa expansion o optimization. Ang expansion ay aabutin ng hanggang bukas. Ang optimization naman, iyon ay ilang buwang trabaho. Sige na, alam ko na, maghanda na tayo para sa compensation. Patahimikin ang mga user. Bumagsak ang system. Masyado akong nagmadali. Ayos lang. Siguro. Kaya kong subukan. Kaya mo ito. Ayos lang. Kung hindi mo kaya, ayos lang din. Ito ang ginawa ng ilang dosenang top programmers namin. Inabot ng ilang buwan para matapos. Tapos na. Ang bilis. Mabilis ako. Ibig sabihin. Gusto mo ng mabagal. Baiye, umayos ka nga. Hindi ko sinasabi na ikaw. Ang galing mo. Sumama ka sa kumpanya namin bilang general manager. Bibigyan kita ng pinakamataas na sweldo. Suwan. Sa totoo lang, gusto ko ng sarili kong oras, para gawin ang sarili kong negosyo. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa oras na kailangan mo ako, agad akong magpapakita sa harap mo, pangako. Baiye. Tama. Hindi pa ako diborsyado. Ang ganitong pagtrato kay Suwan ngayon, ay masyadong hindi patas. Anong nangyari, Baiye? Suwan. Oo. May sasabihin ako. May gusto akong ipagtapat sa iyo. Sa totoo lang. Kaka-receive ko lang ng mensahe mula sa asawa ko. May asawa ka. Suwan. Siya ang ex-wife ko. Desidido siyang makipagdiborsyo sa akin. Bukas na namin aayusin ang papeles.
3 taon kaming kasal. Buong puso ko siyang minahal. Pero hindi ko kayang painitin ng isang malamig na puso. Wala na rin akong dahilan para ipagpatuloy pa. Bakit ganyan siya sa iyo? Dahil gusto niya ng label na independent woman. Gusto niya ng stepping stone para makapasok sa mas mataas na antas ng lipunan. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng sariling karera at integridad. Suwan. Ang kasal ay pagtutulungan ng 2 tao. Pareho lang ang lalaki at babae. Baye. Hindi mo kasalanan ang diborsyo. Siya ang hindi marunong magpahalaga. Hindi niya alam kung ano ang nawala sa kanya. Suwan. Salamat. Bukas. Kailangan kong tuluyan ng tapusin ang lahat sa babaeng yan na si Lin Wenchen. Baye. May mukha ka pa talagang pumunta dito. Akala ko, hindi mo kayang iwanan ang Wenchen namin. Baye. Kahit bumagsak pa ang langit ngayon, matutuloy ang diborsyo. Mabuti naman, nandito ako para makipagdiborsyo. Bakit ka pa naglalaro ng ganitong pa-hard to get? Bilisan mo at ibigay ang kasunduan sa kanya para malaman niya kung ano ang mangyayari sa mga nagkakamali sa akin. Kasunduan sa diborsyo. Una, ang lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Baye ay ililipat ng walang kondisyon sa pangalan ni MS. Lin Wenchen. Pangalawa, kailangan magbayad si Baye kay MS. Lin Wenchen ng 1,000,000 yuan. Pangatlo, kailangan bayaran ni Baye ang lahat ng personal na utang ni MS. Lin Wenchen. Pang-apat, ang ari-arian na nakapangalan sa mga magulang ni Baye ay kailangan ding ilipat kay MS. Lin Wenchen. Pang-lima, huwag mo nang sabihin, ano? Natakot ka, di ba? Kung papayag ka lang sa lahat ng kondisyon sa itaas, papayag ako na paikliin ang panahon ng aming pekeng diborsyo sa 1 taon. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka pumayag, ay papasko ang lahat ng ito online, para ang lahat ng independent women online ay bash ka. Ang mga kondisyong ito, kayo pa rin, makipag-usap ka sa abogado ko. Magandang araw po. Ako ang abogado ni Ginoong Baye tungkol sa usapin ng diborsyo. Ako ang ganap na mamamahala. Ito ang aming panukalang kasunduan sa diborsyo. Baye, nag-hire ka ng abogado. Ayon sa kagustuhan ng aking kliyente, Ginoong Baye, ang paghahati ng ari-arian sa diborsyo ay ang mga sumusunod. Una, ang mga ari-arian na binili niya bago ang kasal, gamit ang kanyang sariling pera, ay mananatiling pag-aari ni Ginoong Baye pagkatapos ng diborsyo. Pangalawa, lahat ng ipon sa pangalan ni Ginoong Baye ay pawang pinaghirapan niya. Si Ginang Lin Wenchen ay walang anumang kontribusyon. Pagkatapos ng diborsyo, mananatili itong pag-aari ni Ginoong Baye. Pangatlo, ayon sa aming investigasyon, si Ginang Lin Wenchen, sa panahon ng kasal, ay nag-post sa iba't ibang grupo ng mga babae ng impormasyon tungkol sa paghahanap ng mga lalaking may mataas na halaga at nagkaroon din ng maligamgam na relasyon sa ibang lalaki. Ito ay nagpapahiwatig ng mental at pisikal na dobleng pagtataksil. Kaya, kailangan ni Ginang Lin Wenchen na umalis ng walang dala at bayaran ang binayaran ni Ginoong Baye na dowry. Sa kabuuan, 388,000 yuan. Ano? Baye. Nagpapanggap lang tayo na magdidiborsyo. Bilang isang babae, wala man lang ba akong kahit kaunting seguridad? Lalaki ka ba talaga? Hello, ma. Okay. Baye, halos 2 taon na. Hindi mo pa rin dinadala si Wenchen dito. Ang tatay mo ay araw-araw na nagrereklamo. Sa weekend na ito, kailangan mong dalhin ang manugang mo dito sa bahay. Si Lin Wenchen ay hindi pa talaga sama-sama sa akin. Umuwi. Mabuti na rin. Sa pagkakataong ito, dadalhin ko si Suwan. Sige, ma. Sa loob ng 2 araw, dadalhin ko ang manugang mo, dyan. Wenchen. Wenchen. Narinig ko lang na tinawagan ni Baye ang nanay niya. Sabi niya, dadalhin ka niya sa bahay. Talaga. Palagi naman akong pinapauwi ng nanay niya.
Pero ayoko sa bahay nila, mahirap sila. Maliban sa araw na kinuha ko ang dowry, hindi na ako bumalik doon. Tama nga. Pinipilit ka niya. Ayaw niyang makipagdiborsyo. Nagpapanggap lang siya na gusto niyang makipagdiborsyo. Ganoon pala. Kaya pala kakaiba siya nitong mga nakaraang araw. Akala ko hindi na niya ako mahal. Kaya, pumayag ka na muna. Ang mga kondisyon niya sa diborsyo. Kapag kinumbinsi ka niyang makipagbalikan, magbigay ka ng mas marami at mas mahirap na kondisyon. Pero ito, ang 388,000 na kabayaran. Naubos ko na ang lahat ng pera. Ang tanga mo, mangutang ka ulit online. Balak nyo namang magpakasal ulit. Pagdating ng panahon, siya pa rin ang mananagot. Ano na? Nakapag-isip ka na ba? Kung hiwalay, hiwalay. Tara na, ayusin na natin ngayon. Baye. Nakuha na namin ang mga sertipiko. Kung gayon, ilalabas ko na ang lahat. Nalinlang ka. Nalinlang saan? Alam kong hindi mo pa rin ako kayang bitawan. Gusto mo akong iuwi para ipakilala sa mga magulang mo. Pero, hiwalay na tayo ngayon. Gusto mo akong iuwi, pwede. Basta, pumayag ka sa akin, lahat ng kondisyon sa itaas, hindi. Doblehin mo ang kabayaran. Baliw. Baye, bumalik ka rito. Baye, bumalik ka rito, tumigil ka. Baye, kung hindi ka lalapit ngayon, at hindi mo ako tutulungan, doblehin ang kabayaran, ay, 1-1. Anong ginagawa mo rito? Pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal, nababaliw na ako, tulungan mo ako. Kunin muna natin ang mga sertipiko, hindi ba't maghihiwalay ka ngayon? Ngayon na. Paano ako titingnan ng mga empleyado? Huwag kang mag-alala, bilisan mo. Sige, may emergency meeting pa ako. Kailangan ko nang umalis. Sandali, ipadala mo sa akin ang larawan ng marriage certificate. Kailangan kong sagutin ang nanay ko. Sige. HMM. Kaihiwalay ko lang, tapos ikakasal na agad ako. Yung babae sa counter kanina, ang tingin niya sa akin, para akong pinakamasamang lalaki sa mundo. Ay. Baye. Nadali ako, hindi mo man lang ako tinulungan. Makipagbalikan ka sa akin, ganyan na ba ang ugali mo ngayon? Tingnan nyo kayong dalawa. Ito ang bago kong marriage certificate ngayon, hindi ikaw ang bagong kasal, Lin Wenchen. Ano? Ano? Hindi ako naniniwala, titingnan ko nga, sino ang babaeng ahas na kasama mo, naakit mo. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Suwan, kung ang bagay na ito, ay kumalat mula sa dalawang ito, na madaldal. Hindi ko alam kung paano ito mababaluktot, hindi pwedeng makita ng iba, hindi pwedeng makita ng iba, marriage certificate. Wala kang karapatang makita, lalong wala kang karapatang magsalita tungkol sa kanya, ang yabang. Baye, ikaw na walang kwenta, bibilang ako ng 3 segundo. Bumalik ka rito. Kung hindi ka babalik, wala ka ng huling pagkakataon, wala na. Beshi, hindi naman siguro siya nagpakasal, di ba? Hindi naman siguro niya ako iiwan, di ba? Ayaw pa nga niyang ipakita, ang litrato ng bagong kasal, peke yang kasal na yan. Peke yan. Gusto niya lang gamitin, ito para inisin ako, para mapilitan akong sumuko, tama. Tayo na mga independenteng babae. Hindi tayo kailanman magkakamali, kung gusto niyang makipagbalikan sa atin, dapat may dala siyang sapat na pera, at lumuhad siya para magmakaawa sa atin. Sige. 1-1. Gusto kitang dalhin sa bahay ko. Para makilala mo ang mga magulang ko. Ngayon na makikilala ang mga magulang mo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, maghahanda lang ako. Sige. Hintayin mo ako sa baba, paparating na ako. Pumunta ka agad sa opisina ko. Madam Su, pinapatawag niyo po ako. Lahat ng schedule ko ngayon, ay cancel mo lahat. Maghanda ka ng isang set ng, mas formal na damit para sa akin. Ay, oo nga pala, tawagin mo rin ang makeup artist, Madam Su. Pero may 3 kayong, importanteng meeting ngayon, at
Ang direktor ng Tenglong Group ay posibleng dumating. Ay reschedule mo lahat ng meeting. Tungkol naman sa direktor ng Tenglong Group. Kung kaya niya akong i-ghost, kaya ko rin siyang i-ghost. Masusunod, Madam Su. 1-1. Ito ba ang? Hindi ba sabi mo ngayon tayo pupunta, para makilala ang mga tiyuhin at tiyahin? Masyadong nagmamadali ang oras. Naghanda lang ako ng kaunti, hindi ko alam kung angkop ba. Ito ba ang tinatawag mong kaunti? Naalala ko pa, si Lin Wenchen. Noong unang beses siyang pumunta sa bahay namin, walang dalang kahit ano, at nag-inarte pa sa mga magulang ko. 1-1. 1-1. Ang pagdating mo pa lang, masaya na ang mga magulang ko. Ang dami mong dinala. Baka matakot sila, hindi ito ang unang beses ko. Wala akong karanasan, di ba? Hello, ma, pa, nasa bahay po ba kayo? Dinala ko po ang asawa ko para bisitahin kayo. Ay, malapit na ako, nasa labas na ako ng inyong komunidad. Ano? Wenchen, may emergency ako sa bahay ngayon. Kailangan kong ayusin muna. Pagkatapos kong ayusin, pupuntahan kita agad. Sige, naiintindihan ko. Baye, hanggang kailan mo pa ba ipagpapatuloy? Ang pagpapanggap mo na ayaw mo. Gusto mo bang magmakaawa ako sa iyo? Mangarap ka. Wenchen, mag-isa ka sa bahay. Hindi ka pa kumakain, di ba? Tingnan mo. Nilutuan ka ni mama ng paborito mong braised pork, aba. Pinapanta ni Baye ang mga magulang niya para maglaro ng emotional card. Gusto niyang bumalik ako sa kanya. Depende yan sa sinseridad ninyo. Si Baye ang nagpatawag sa inyo, di ba? Sabihin niyo sa kanya, kung gusto niyang patawarin ko siya, kailangan niyang personal na magmakaawa sa akin. Tama na, Wenchen. Mag-asawa lang kayo na nag-aaway. Mag-aaway sa kama, magbabati sa kama. Naghihintay kaming magkaroon ng apo. Gusto ninyong ang isang, independenteng babaeng tulad ko, ay magkaanak para sa inyo. At maging alipin ng pamilya. Basta magkaanak lang kayo, ang bagong bahay na ito sa sentro ng syudad, at ang pera sa card na ito, lahat ay sa inyo na. Kung ganoon, pwede ko namang pag-isipan. Baye, sa wakas dumating ka na. Dahil sa sinseridad ng mga magulang mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero ang mga kondisyon ko dati, hindi pwedeng mabawasan kahit isa. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw na lalaki. Humingi ka ng tawad kay Wenchen. Oo nga. Huwag mong ipagpaliban ang pagkaroon ko ng apo. Huwag na kayong magsalita, tay, nay. Sumama kayo sa akin. Umalis ka. Bibigyan kita ng isang araw. Lumayas ka sa bahay ko. Baye. Talagang ginagalit mo ako, tay. Nay. Baye. Ano ba talagang ginagawa mo? Hindi ba? Gusto mong ibalik si Wenchen. Ngayon naman, pinapalayas mo kami sa labas, tay. Mahaba ang kwento. Ako at si Lin Wenchen. Naghiwalay na kami. Ano? Papatayin kita, nay. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Nagpakasal na ulit ako, sa totoo lang. Ngayon, dinala ko ang bago kong asawa, para makita kayo. Ikaw na bata, ano ba talaga? Anong ginagawa mo? Uwi muna tayo. Huwag kang makialam, dinala ko na siya rito. Mas maganda siya kay Lin Wenchen, ng 1,000 beses. Tatay, nanay. Siya si Suwan, ang inyong manugang. Hello po, tatay at nanay. Ay, dumating na pala kayo. Ang dami nyo pang dinala. Ayos lang po, tatay. Hindi po mabigat. Kayo na lang po ni nanay ang umupo. Si Suwan sa aking mga magulang. Napakagalang. Naalala ko pa noon, nang unang beses na pumunta si Lin Wenchen dito. Umupo lang siya sa sofa, at nagsimulang pag-usapan ang dowry. Wenchen, tingnan mo, ang sitwasyon namin dito, sa ngayon. Problema nyo yan. Wala akong kinalaman dyan.
Asawa ko. Huwag. Nanay, paano kung ako na lang ang magluto, kahit hindi ako madalas magluto, pero sa unang beses ko pong pagbisita sa inyo, hindi ko po hahayaang kayo ni tatay ang kumilos. Hindi na. Ayos lang. Magluluto na ako. Nanay. Nanay. Hindi mo kailangang gawin yan. Masaya ako. Si Suwan. Sa ilang minuto lang ngayon, mas marami na siyang nasabi, kaysa sa dating asawa mo, sa loob ng 3 taon. Sige na. Ang ganitong kabait na manugang, araw-araw kang kakausapin. Sige na. Sige na, nanay, tutulungan ko si Suwan sa kusina. Suwan. Huwag kang magulo. Maghugas ng pinggan. Heto. Ayusin mo to. Kunin mo to. Huwag kang magulo. Makikita tayo ng mga magulang. Sige na. Sige na. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kami pupunta. Paano ang kasal ng kapatid mo? Magkano ang dowry na gusto nila? 680,000. Bakit ang dami? Magkano na ang naipon nyo? Kulang pa ng 680,000. Kaya pala ako ang pagbabayaran nyo. Ikaw ang anak naming babae na ikinasal na. Hindi mo bibigyan ng pera ang kapatid mo. Kailan ka pa magkakaroon ng pagkakataong igalang kami? Wala akong pera. Si Baye. Hindi ba mayaman si Baye? Hiwalay na kami ni Baye. Ikaw na walang kwenta. Nakahanap ka na ba ng mas magandang buhay? Hiwalay na kayo. Paano pa namin siya hihingan ng pera? Hiwalay na kayo. Sa iyo pa ba itong bahay? Humihingi ang kabilang partido ng bahay na pinagsamahan ninyo. Huwag kang mag-alala. Hawak ko si Baye. Maaga o huli, ibibigay niya sa akin ang bahay na ito. At ang pera, kusa niya itong ibibigay sa akin. May punto ka. Ang mga lalaki kasi, dapat lang na maranasan nila ang sakit, para malaman nila kung sino ang boss. Sige na, pagod na rin kami, maghanda ka ng makakain. Sige na, ako ang maghahanda ng pagkain. Oo nga, tuwing pumupunta kami rito, hindi ba't, punong-puno ang mesa ng pagkain. Ay, bilisan mo na, ate. Naamoy ko na ang nilagang baboy. Lahat yan ay gawa ni Baye. Hindi ko nga alam kung saan ang pinto ng kusina, hindi ko alam. Lumabas ka na lang at kumain. Walang pagkain sa bahay. Wan, tingnan mo, gabi na. Ngayon ka lang bumisita sa amin, dito ka na lang matulog. Sige po, inay. Nandoon ang kwarto. Tingnan mo. May kulang pa ba? Aayusin namin agad para sa iyo. Inay. Inay, ano po ba ang ginagawa ninyo? Buwisit ka. Pumasok ka na agad. Hindi, inay. Magpahinga ka na ng maaga. Good night, Wan. Tulungan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Magkunwari ka lang. Kung hindi, sesermonan ako ng mga magulang ko. Mga matatanda. Tayong dalawa, malapit na tayong magkaroon ng apo. Hello, Ginoong Lin. Ang bahay ninyo, nakahanap na ako ng bibili. Interesado talaga ang kabilang partido. Sana makapag-sign na kayo ng kontrata at makapagbayad agad. Pwede po ba kayo ngayon? Sige, pupunta ako agad. Halika na, kayong dalawa, kung walang problema. Pirmahan nyo na ang kontrata dito. Pirmahan nyo na.
Ang mga lalaking ito, mukhang mga miyembro ng gang. Lilipat na ako ngayon. Pwede. Pero may mga gamit pa ako na nakalimutan kong kunin. Pwede ko bang kunin? Oo naman. Sige. Saan galing ang mga gamit na ito? Ang dami. Hindi masama, hindi masama. Naku po. Alam ko na. Si Baiye yan. Gusto niya akong suyuin. Kaya niya ipinadala ang mga gamit na ito. Si Baiye, aso pa rin talaga. Pero, ang mga gamit na ito, ang pangit tingnan. Ayoko rin. Hiwalayan mo na. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Bahay ko to. Sinisira namin ang basura na binigay ng aso namin. Pumasok ka ng walang palem. Sinisira mo ang mga gamit ko. Tinawag mo akong aso. Mamatay na kayo. Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Lalabanan kita. Ikaw at. Tapos ka na. Kukuhanan ko ng video ang masamang ginawa mo. Ipo-post ko sa internet para lahat ng independenteng babae. Kondenahin ka. Ang mga gamit ko ay nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong yuan. Ipapakulong ko kayo, para makulong kayo habang buhay. Sinaktan mo ang tao sa bahay ko. May lakas ka pa ng loob na tumawag ng pulis. Ang bahay na binili ko ngayon. Walang kinalaman sa inyo. Nagsisinungaling ka, Baiye, mahal na mahal niya ako. Paano niya magagawang ibenta ang bahay? Ang mga gamit na ito, binili niya para humingi ng tawad sa akin. Baiye. Baiye, lumabas ka. Kung lalabas ka ngayon, pwede kitang bawasan ng 100,000 yuan. Baiye. Baiye. Alam kong darating ka. Baiye. Ngayon, palayasin mo ang hayop na ito. Palayasin mo siya. Maliban kung babawasan mo ako ng 100,000 yuan. Hindi pwede. Ate, bawasan niya ang pera. Paano na ang regalo ko? Tama. Wen Chen, ang dapat ibigay sa atin. Hindi pwedeng kulang ng 1 sentimo. Nababaliw na ba kayo? Ano ba ang ugali mo? Huwag mong isipin na dahil niligtas mo ako, ay magiging mabait ako sa iyo. Palayasin mo siya ngayon. At bibigyan kita ng pagkakataon. Paluhurin kita sa harap ko, at humingi ng tawad sa akin. Naiintindihan mo ba, kuya, anong nangyayari? Kuya. Pasensya na. Siya ang ex-wife ko. Pero hiwalay na kami. Kahit na hiwalay na tayo, ang bahay na ito ay akin pa rin. Tatawag ako ng pulis. Ay demanda ko siya sa pagpasok ng walang palem. Ay demanda ko siya sa pananakit. Palayasin mo siya. Ikaw ang dapat umalis. Ano ang sinabi mo? Ibinenta ko na ang bahay na ito. Sa kuya na ito. Baiye, paano mo nagawa sa akin ito? Baiye, paano mo nagawa sa akin ito? Hiwalay na tayo. 3 milyon. Hindi ko kayang bayaran, para ang buong pamilya ninyo, ay magmina ng karbon. Ano? Paano mo magagawa, na ang isang independenteng babaeng tulad ko, ay magtatrabaho ng pisikal na paggawa, ipapakalat ko ang pangalan mo, sa social media, sisirain ko ang reputasyon mo. Sige, saktan mo ako. Bilisan mo, magmakaawa ka kay Baiye. Aray, Baiye, matapang ka. Gusto mo bang magsalita, pakakawalan ko sila. Baiye, narinig mo ba, kung papayag kang iligtas ako, pumapayag akong magpakasal ulit sa iyo, gusto mong magmakaawa ako, sige. Mahal pa rin ako ni Baiye. Alam ko, gusto mong ibaba ko, ang mga kondisyon para sa muling pagpapakasal, hindi ba? Medyo mahirap, pero hindi naman imposible. Ang kondisyon ay, ibalik mo lahat ng dote ko. At lahat ng gastos, ng pamilya mo sa loob ng ilang taon. Lahat-lahat, 1 milyong yuan. Ha? 1 milyon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera, kung ganoon? Aalis na ako.
Nagpapanggap na naman siya. Iyan na naman ang style niya. Umalis ka na, Baye. Kung aalis ka, wala ka ng pagkakataon. Bobo. Baye, alam ko. Mahal mo pa rin ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Matagal nang umalis si Baye. Baye, hayop ka. Sa loob ng 3 araw, bigyan mo ako ng 3 milyong yuan. Umalis ka. Wen Chen. Paano mo pinakawalan si Baye? Ano na ang gagawin natin ngayon? Aray, iyon nga, hindi natin kayang bayaran ang 3 milyon. Imposible. Hindi niya ako kayang iwanan. Kailangan lang niya ng oras. Ate. Kilala ko ang isang rich kid, si Yewon. Pwede mo siyang puntahan. Baka makakuha ka ng pera. Gusto mo akong magbenta ng sarili. Baka. Makakuha ka ng pera. Gusto mo akong magbenta ng sarili. Aray, ikaw, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Yewon. Gusto lang niyang may kasama siyang magsaya. Siya ang anak ng isang maliit na direktor sa Tenglong Group. Sabi nila, kung sasamahan mo siya ng isang gabi, makakakuha ka ng 10,000. Ano ang 10,000 yuan? Ako ay isang independenteng babae. Paano ko magagawang gawing bagay ang sarili ko? Makakakuha ka ng 10,000 ngayong gabi. Kung makakakuha ka nito ng tuloy-tuloy, mukhang okay naman. Wen Chen, bakit hindi mo subukan? Oo nga, ate. Subukan mo, 10,000 yuan. Hindi naman mababawasan ang laman mo. Bakit gusto ninyong lahat na ako ay magbenta? Ako ay isang independenteng babae. Paano mangyayari na ibebenta ko ang aking katawan? Hindi ninyo talaga naiintindihan. Gaano kahalaga ang isang independenteng babae na tulad ko? Gaano kahalaga? Ano ang silbi ng pagiging mahalaga? Hindi ba dapat samantalahin mo ang pagkakataong ito para makapasok sa isang mayamang pamilya? Ay, ang galing. Ang pamilya Lin namin ay tuluyan ng yayaman. Hindi pa rin ba ito pagbebenta ng katawan? Pero wala akong pera. Maganda pakinggan. Hoy, Liu Yan. Pakiimbestiga mo nga para sa akin, si Yewan ng Tenglong Group. Kung mas detalyado, mas maganda. Ito ang inihanda ko para sa inyo. Kumain kayo ng marami, magsumikap kayo. Sa taong ito, bigyan ninyo ako ng isang apo. Huwag kang mag-alala, ma, kaming dalawa, ay siguradong tutuperin ang misyon. Ay, oo nga pala, kailan kayong dalawa, magpapakasal? Sa loob ng 2 araw na lang, napili ko na ang lugar. Hindi ko nasabi sa iyo kanina, hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Paano naman ako magagalit? Masaya pa nga ako at umabot pa. Tay, nay, tapos na akong kumain, mauna na akong pumasok sa trabaho. Ay, anak. Si Suwan, isang malaking CEO. Hindi ka naman siguro magiging under the saya, di ba? Huwag kayong mag-alala. Tay, nay, ako ngayon ay mas mayaman pa kay Suwan. Anak, ikaw, hindi mo naman siguro kami niloloko, di ba? Huwag kang mag-alala, ma. Ang sinasabi ko ay totoo lahat. Oo nga pala, ma. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para tingnan si Suwan. Abala siya ngayon. Sige, bilisan mo. Tulungan mo si Suwan. Okay, walang problema. Alis na ako, tay. Ay, Presidente Bay, sa wakas dumating na kayo. Isang araw ko na kayong hinihintay. Sino ka? Ako ang inyong sekretarya. Ako si Zhang Tianming. May kailangan ka. Gusto ko sanang i-report sa inyo ang kalagayan ng inyong ari-arian at ang bilyong-bilyong proyekto ng Kiyuan Realty. Ang bilyong-bilyong proyekto. Nagmamadali akong hanapin ang aking asawa ngayon. Ikaw na ang bahala sa mga bagay sa kumpanya. Pero, ganoon na lang. Bakit ka nandito? Miss na kita, para bisitahin ka. Sige, naiintindihan ko. Baye. Pupunta ako para tingnan ang bahay ngayon.
Ito ang pinakamahal na unit ng Kiyuan Realty. Hindi ba't pag-aari ko yan? Dito nga. Narinig ko, si Young Master Ye ay laging nandito araw-araw. Kung ganoon, hindi ba ito makakasira sa reputasyon nating mga independenteng babae? Ang pagiging independenteng babae ay para lang makakuha ng mayamang pangalawang henerasyon. Okay lang. Kapag mataas na ang ating halaga, hihiwalayan natin siya at maghanap ng mas mahusay. Sige. Aalis na ako. Mabahong babae. Paano mo nagawang dungisan ang damit ko? Umalis kayong lahat. Ibigay ang mga babaeng ito sa ibang tao. Young Master Ye, may babae sa labas na gustong makipagkita sa iyo. Gaano na siya katanda? Mukha siyang nasa 25 o 6. Masyado nang matanda. Walang interes. Young Master Ye, kasal na siya dati. Kasal na dati. Papasukin mo siya. Halika rito. Young Master Ye, matagal na akong humahanga sa iyong pangalan. Gusto kitang makilala. Oh, may ideya. Pwede tayong magsaya. Young Master Ye, ako ay isang independenteng babae. Medyo awkward. Independenteng babae. Hindi ba't para lang ibenta ang sarili, baby? Pangangalagaan kita ng mabuti. Young Master Ye, sandali lang. Kung gusto mong makasama ako, pwede, pero kailangan mo akong tulungan. Medyo kapos ako sa pera kamakailan. Kulang ang pera sa bahay. Oo naman. Maliit na bagay lang iyan. Maligo ka muna. Mamaya. Dadalhin kita para tingnan ang bahay. Na-record na ba lahat? Oo. Malinaw ang pagka-record. Young Master Ye, bibigyan mo ba talaga siya ng bahay? Paano mangyayari iyon? Nagsasalita lang ako. Sa recording na ito. Hindi na ba matatakot ang babaeng ito na hindi sumunod? Ye, ito ang Kiyuan Group. Gusto kong bilhin ang pinakamahal na unit dito. Magkano kaya iyon? 200 milyon. Kahit ako. Kailangan kong higpitan ang aking sinturon. Pero, para sa ating masayang buhay sa hinaharap, magpupursige ako. Dapat ko na bang umamin ngayon? Ako ang direktor ng Tenglong Group. Nako. Hindi naman siguro si Ye dahil lang sa wala siyang pera. Kaya siya nagiging ganyan. Sigurado akong mas gaganda pa ang buhay mo sa hinaharap. Huwag ka nang malungkot. Sa totoo lang, huwag ka nang malungkot. Tingnan mo, pagod na ako. Kung pagod ka, magpahinga ka lang ng maayos. Hindi pa rin yan ang dahilan. Yung direktor ng Tenglong Group na sinasabi nilang darating para mag-inspeksyon. Direktor ng Tenglong Group, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito kapagod. Kung makita ko lang siya, papatayin ko talaga siya. Baka hinahanap niya ang kanyang katapusan.
Magandang araw po. Gusto kong makita ang pinakamahal na penthouse dito. Sige po. Sa ngayon, 2 penthouse na lang ang natitira. Ang kabuuang presyo ay nasa 200 milyong yuan. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maibenta ang bahay na ito kay Suwan sa murang halaga. Direktor Bai. Ano? Sabi mo, Direktor Bai. Hindi. Ang sinabi ko kanina ay pag-aalinlangan. Oo, pag-aalinlangan sa presyo. Maaari kaming magbigay ng diskwento. Diskwento. Ilang porsyento ang diskwento? 1%. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay 100 milyon. 1. Hindi ka pa rin marunong magbigay ng diskwento. Tingnan mo ako. 1% lang. Kung hindi lang ako natatakot na maghinala si Suwan, ibibigay ko na sana ito ng libre. 1% lang. Presidente Su. 1%. Talaga. Baye, ang galing mo. Oh. Bumibili pala si Presidente So ng bahay dito. Ito ang lalaking patay na patay sa akin, si Yewon. Ito naman, ang ex-wife kong si Lin Wenchen. Ipareserba mo ang 2 penthouse na ito para sa amin. Hindi ko pa nga sinasabing bibilhin ko. Nagpapanggap na siya dito, pero buti na lang nandito si Suwan. Maipapakita ko ang aking yaman. Baka makuha ko pa. Ang 2 penthouse na ito, kukunin ko na. Ang galing mo, Young Master Ye. Paumanhin, Presidente Ye. Nakuha na ni Presidente So ang penthouse na ito. Narinig ko kanina. Binili nila ng may diskwento. Ako. Bibilhin ko ng buo. Umalis ka na at i-swipe ang card. Ikaw ang ex-husband ni Lin Wenchen. Nakakahiya naman. Hindi ko akalain na ang ganitong klaseng basura ay masarap pa rin sa iyo. Baye, ano ka ba? Malapit na akong tumira sa malaking bahay. Baka pati ang isang banyo dito, hindi mo kayang bilhin. Ikaw ang ex-husband ni Lin Wenchen. Nakakahiya naman. Hindi ko inakala na ang ganitong klaseng basura. Pinaglalaroan mo pa rin ng may gana. Baye, ano ka ba talaga? Malapit na akong tumira sa malaking bahay. Baka pati isang banyo dito, hindi mo kayang bilhin. Talagang nakahanap ng mapagbebentahan ang ligaw na manok. Natuto ka ng tumahol. Nakita mo lang na nakahanap ako ng mas maganda, at naisip mong imposible na akong makipagbalikan sa iyo. Kaya mo ako ginagalit. Ito ang halaga ko. Bilang isang independenteng babae, gusto ko lang makasama si Young Master Ye. Isang dekalidad na lalaki. Lin Wenchen. Dati kong napansin na mahina ang kakayahan mo sa trabaho. Ngayon ko lang napansin na mahina rin ang utak mo. Tanggol ka na. Presidente Su. Ngayon na mayroon na akong Young Master Ye, hindi ko na kailangan magtrabaho. Kung ganoon, paano ka pa rin matatawag na independenteng babae? Ang independenteng babae ay hindi kailangan ng financial independence. Basta independent ang personalidad ko, ayos na. Sinusuportahan ko si Wenchen. Ang isang mahirap na tulad ni Baye, sumama lang sa iyo para makapunta dito. Kung hindi siya makakatapak dito sa buong buhay niya. Sa yaman ng pamilya Ye. Kung ilang bahay ang gusto naming bilhin dito, ay bibilhin namin. Paumanhin, Mr. Ye, ang card mo ay hindi gumana. Paano nangyari yan? Hindi gumana ang card mo. Paano nangyari yan? May bilyon-bilyon ako dito. Hindi ko alam. Ang sistema ay nagpapakita na kulang ang balanse. Subukan mong i-swipe ang iba pang card na ito. Paano mo ako nagawang hamanin? Alam niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ka maaaring magpakalat dito sa Kiyuan Realty ni Chairman Bai. Young Master Ye. Hindi ba ang tatay mo ay direktor ng Tenglong Group? Ang Kiyuan Realty ay hindi pag-aari ng Tenglong. Tawagin mo siya. Ang Kiyuan Realty ay ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Tenglong. Ang pag-aari ni Chairman Bai ay hindi kayang tapatan ng aming pamilya. Dahil may problema ang POS machine.
Babalik na lang kami bukas. Nakatayo ka dito, nang matagal, at nasisiyahan ka na. Hindi ka pa ba aalis? I swipe ang card ko. Baye, anong drama ang ginagawa mo? Mahirap na tulad mo, dito, nagpapanggap na mayaman gamit ang black card. Nakakatawa ka. Matagumpay ang pag-swipe ng card. Hindi. Imposible. Bakit ang yaman mo? Bakit mo ako niloloko? Bakit mo ako niloloko sa lahat ng oras? Palabasin ninyo ang dalawang iyan. Bitawan mo ako, Baye, humanda ka. Maliit. Si Yewan na yun, dati pa niya ako ginugulo. Ngayon, nakikita ko siyang naghihirap, masayang masaya ako, walang problema. Sa hinaharap, poprotektahan kita ng maayos. Sabihin mo muna, ang perang na-swipe mo kanina, paano mo nakuha? Ay, yung lalaking yun. Kaklase ko siya noong elementarya. Nagpapanggap lang kami. Kaya pala walang pera si Baye, puro pagpapanggap lang. Dahil nagbibiro ka lang kanina. Bayaran mo muna yung diskwento. Binabati kita, President Su, sa matagumpay na pagbili ng 2 King unit. Sa susunod na may ganitong promo, siguraduhin mong tawagan mo ako. Sige, President Su, dahil nakakuha tayo ng malaking diskwento ngayon. Kumain tayo ng masarap. Kumain ng masarap. Saan naman? Saan tayo pwedeng pumunta, na hindi makakalimutan ng presidente ng Tengfang? Caesar Hotel. Caesar Hotel. Bakit pamilyar ang lugar na ito? President Bai, pag-aari mo rin ba ito? Ang mahal naman. Pero masaya ako ngayon. Sa pinakamahal ninyo, gusto ko ito. 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 Matatagalan pa bago dumating ang mga pagkain na ito. Punta muna ako sa banyo. Sige. Baye. Ang ganitong uri ng restaurant, dapat ka bang pumunta dito? Hindi. Baye. Ang ganitong uri ng restaurant, dapat ka bang pumunta dito? Saan ako pupunta? Hindi ninyo na kailangan pang makialam. Kanina sa sales office, nagpapanggap na parang aso. Akala ko mayaman na. Wala naman palang ni 5, Lin Wenchen. Ito ay lugar para kumain. Hindi ito lugar para magkalat ka ng baho. Kung ayaw mong kumain, umalis ka na. Regular ako dito. Ikaw, Baye. Para lang uminom ng tubig dito, di ba? Waiter, mag-order ka ng pagkain. Ang mga pagkain sa Caesar Hotel ay nakakatakot ang presyo. Pero si Lin Wenchen, ang babaeng walang kwenta, mag-order lang ng mga basura. Kung gayon, kumuha ka ng bawang na gulay, at isang stir-fried yam. Ang yabang-yabang. Pero 2 pinakamura lang ang in-order. Sige po, sir, sandali lang po. Ano? Hindi ka talaga maglakas loob mag-order dito, di ba? Dito, pati tubig, 80 bawat baso. Gusto mo bang tulungan kitang magbayad? 2 tanga. Magandang araw, ito po ang pampaganya, Lin Wenchen, tingnan mo. Kumain lang siya ng isang plato ng pipino. Ay nako. Baye, isang plato lang ng pipino ang in-order mo, pero ang platong ito ng pipino, sapat na siguro para sa isang buwan mong sahod, di ba? Tawagin mo ang manager ninyo. Ikaw na naman.
Hindi pa ba handa ang mga in-order naming pagkain? 2 putahe lang naman yun. Kailangan ba talagang maghintay ng ganito katagal? Pasensya na po, Ginoo. Wala na po kaming stock ng mga in-order ninyo. Wala na. Bigyan mo ako ng menu para makapili ulit ako. Pasensya na po, Ginoo. Masyado po kaming maraming customer ngayon. Ang pinakamahal na pagkain na lang po ang natitira sa kusina. Nakakainis. Ang mamahal ng mga pagkain ito. Hindi ko kayang ilibre si Lin Wenchen dito. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige, ako na ang o-order. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige, ako na ang o-order. Sige po, madam. At ito rin po. I-order mo lahat ng pinakamahal na pagkain. Sige po. Tara na, maghanap tayo ng ibang kainan. Ay, paakyat na ang mga pagkain. Upo ka muna at maghintay ka pa ng kaunti. Bumalik ba ang mga pagkaing wala kanina? Hayaan mo na, maghintay pa tayo ng kaunti. Darating na, kapag kumpleto na ang mga pagkain, kailangan kong kumuha ng magagandang litrato para ipagyabang. Hindi ba ito ang maling order? Hindi po kayo nagkamali, Ginoo. Kanina lang, ang ginang na ito, ay umorder na ng mga pagkain. Lahat-lahat, 500,000. Kumpleto na po ang mga pagkain. Maaari na po kayong magbayad. Ikaw ang umorder ng lahat ng pagkain ito. Oo, di ba ang galing? Mag-selfie na tayo. P***ta. Paano ka naglakas loob umorder ng ganito kamahal na pagkain? Pinakain mo ako ng 500,000 na halaga ng pagkain. Anong problema? Ako ay isang independenteng babae. Ibinigay ko na ang sarili ko sa'yo. Baliw ka ba? HMP, isang beses lang kitang nakasama. Gusto mo akong singilin ng 500,000. Paano ka naglakas loob na insultuhan ako? Ay po-post kita sa internet. Subukan mo. Papatayin kita. Ginoo, hindi pa po kayo nakakabayad. Hindi ko in-order ang mga pagkain ito. Hayaan mo siyang magbayad. Ang ginang na ito, halata namang hindi makakabayad. Kasama po kayo niya. Kailangan niyo pong bayaran ang bill na ito. Umalis ka. Pwede ba akong makatikim din? Umalis ka sa harap ko. Ang mga pagkain ito, hindi ito para sa isang hamak na tulad mo. Sinira mo ang sarili mo, hindi ka na mabubuhay. Hindi pa nga naamoy ng lola mo, anong tinatawa-tawa mo? Ang mga pagkain ito sa mesa, mukhang mas sosyal kaysa sa atin. Ano? Baye, paano ka nagkaroon ng pera? Paano ka naka-order ng ganito kamahal na pagkain? Mayaman ka na ba? Kaya ayaw mo na sa akin. Mga tao, tingnan nyo, ang walang kwentang lalaking ito, nang yumaman, iniwan ang dating asawa, wala talagang hiya. Ikinagagalit ko po, kusa po ba kayong lalabas? O kailangan pa naming gumamit ng puwersa? Kayong Caesar Hotel. Ay demanda ko kayo. Security, security. Umalis ka. Baliw na babae. Dahil sa iyo, nagbayad ako pero hindi nakakain. Pagsisisihan mo ito. Baliw na babae. Dahil sa iyo, nagbayad ako pero hindi nakakain. Pagsisisihan mo ito. Nakita ko si Lin Wenchen. Kakagaling lang nila dito. Ikaw ba ang may gawa nito? Oo. Ang Caesar Hotel, karaniwan.
Hindi ganyan ang treato sa mga customer. Anong nangyari ngayon? Bakit ang daming pagkain? Baye, mayroon ka bang itinatago sa akin? Umupo ka muna. Wala naman, may promo sila ngayon. Ito. Lahat ito na panalunan ko. Ito ay regalo, libre. Ang ginoong ito ay napakaswerte. Nanalo siya ng grand prize ng aming tindahan. Libre ang lahat ngayon. Tama, 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 talaga. Ang swerte naman. Ay, masaya ako ngayon. Uminom pa tayo. Baye, ikaw talaga ang aking lucky star. Anong ginagawa mo? Kakainin kita. Anong ginagawa mo? Kakainin kita. Yewan, nababaliw ka na ba? Nawalan ako ng 500,000 dahil sa iyo. Kung hindi mo ako babayaran, patay ka sa akin. Hindi ba tayo nagde-date? Bakit ko kailangang magbayad? Nagde-date. Naglaro lang ako sa iyo. Ay post kita online, para guluhin ka ng mga babae. Naghahanap ka ng kamatayan. Sabihin mo, kung ang mga bagay na ito ay lumabas, anong mangyayari sa iyo? Hindi. Ang mga litratong ito, hindi pwedeng kumalat. Young Master Ye, basta hindi mo ako pagbabayaran, basta hindi mo ay post ang mga litrato, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ito. Ikaw mismo ang nagsabi. Kawawa naman ako. Ano? Ang lala naman ang nangyari. Sabi ng doktor kanina, hindi na raw ako pwedeng magkaanak. May paraan na ako. Hanapin mo si Baye. Si Baye. Ngayon na nagpakita siya sa'yo. Ibig sabihin mahal ka pa rin niya. At ngayon na mayaman na siya. Tamang-tama para siya ang magbayad. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng magkaanak. Gusto pa rin kaya niya ako. Tayo, bilang mga independenteng babae. Ayaw naman talaga natin ng anak, saka. Kung talagang hindi pwede, sabihin mo na lang na siya ang may problema. Liu yan. Ikaw talaga ang pinakamabuting beshi ko. Huwag, masakit pa rin. Masakit pa rin. Hindi naman ito ang unang beses. Suwan. Papasok na ako sa trabaho. Ngayon, ikaw ang titingin sa lugar. Ang tungkol sa kasal, kailangan mo pa ring pagkaabalahan. Ang Peace Grand Hotel na ito, kahit na mas mababa ito, sa Caesar Hotel ko. Ayos na rin. Nandito na po kayo, Mr. Bye, nag-book ako ng Dragon Phoenix Auspicious Hall nyo. Gusto kong tingnan. Hindi nga talaga makalimutan ni Baye si Lin Wenchen. Mr. Bye, ang hall na ito, kahit na hindi ito, ang pinakamaganda rito. Ito rin ang isa sa mga pinakamaganda rito. Sige.
Hindi ba si Kuya Bay yan? Ang galing naman ng pagkakataon. Kuya, bakit ka nandito? Hindi ba ako naghahanap ng lugar para sa kasal ng anak ko, pero nabook na pala ang hall na ito. Ito ang nabook ko. May mas magandang hall naman sa tabi. Pwede ko na lang ibigay sa kanya, kuya, kung gusto mo. Ibibigay ko na sa'yo. Ang bait mo talaga, kapatid. May utang na loob ako sa'yo. Sige, kuya, aalis na ako. Golden Lady Bridal Shop ba yan? Gusto kong tingnan ang mga wedding gown ngayon. Paano na yan? Lahat ng contact details ko ay na-block na ni Baye. Na-block na. Huwag ka nang umiyak, Wen Chen. Mahal ka pa rin ni Baye. Nakita ko si Baye ngayon. Pumunta siya sa Peace Grand Hotel para tingnan ang lugar ng kasal. Sabi pa niya, gusto niyang tingnan ang mga wedding gown. Tama. Sinabi na ni Baye dati na kapag nagkapera na siya, magbibigay siya ng mas malaking kasal para sa akin at mas magandang wedding gown. Sigurado ako na ganoon nga, na-block ka niya, para lang magpakipot. Ngayon, pumunta tayo sa bridal shop, para gulatin siya. Pagkatapos nating gulatin siya, gusto kong lumuhad siya at magmakaawa sa akin. Suwan, pagdating ng panahon, ikaw ang magiging pinakamagandang nobya. Mahal, napakabuti mo. Tingnan mo, gusto ka lang niyang sorpresehin. Ang lalaking ito na masyadong mayabang, sa isang high-end na tindahan tulad ng Golden Lady Bridal Shop. Ngayon, kailangan kong subukan ang mga wedding gown dito. Baye, kumusta ito? Napakaganda. Napakaswerte ni Ginoong Bay, ang wedding gown na ito, ang kayamanan ng aming tindahan. Ngunit bago ito, wala pang customer. Ang nakasuot nito, tanging si Binibining Su, na may ganitong magandang figure ang makakasuot nito. Bilisan mo at subukan. Sige, susubukan ko. Baye, bilisan mo at pumasok. Ay, paparating na ako. Baye, bilisan mo at tulungan mo akong hilahin ang zipper. Ano ang suot mo na napakatigas? Bastardo. Hindi ba gusto mo ang bastardong ito? Binibining Su, handa na rin ang iba pang mga wedding gown. Gusto mo bang lumabas at subukan ngayon? Kasalanan mo, bastardo. Mukhang si Baye, ang walang kwentang iyon, ay mayaman na talaga. Nakapunta pa siya sa tindahan tulad ng Golden Lady Bridal Shop. Oo nga. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Hayaan mo siya. Ang mga lalaki. Para lang magbayad. Ay. Dalhin mo rito ang pinakamagandang wedding gown sa tindahan ninyo. Para masubukan ko. Lahat ng wedding gown sa aming tindahan ay napakaganda. Pumili lang kayo. Kung alin ang gusto ninyo, pwede ninyong subukan. Ako ay isang independenteng babae. Kailangan kong magkaroon ng ganoong klaseng na magpapakita ng aking mataas na katayuan. Yung babae kanina, gusto ko ang suot niya. Gusto kong subukan iyon. Madam, baka hindi po kayo kasya doon. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Mayaman ako. Madam, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang pangunahing dahilan ay ang wedding gown na iyon. Baka hindi po angkop sa inyong figura. Nang ahas kang sabihin na hindi maganda ang figure ko, ikaw. Ngayon na, dalhin mo rito ang wedding gown na iyon. Kung hindi, sisirain ko ang tindahan ninyo. Madam, ang wedding gown na ito ay nagkakahalaga ng 300,000. Kung hindi po kayo kasya, pakiusap, huwag po kayong magulo. Kapag nasira, babayaran ninyo ang buong halaga. Ako ay isang independenteng babae. Ano ang hindi ko kayang isuot? Nang ahas kang, limitahan ang kalayaan ko sa pananamit.
Liu Yan, bilisan mo, pumasok ka rito. Tulungan mo akong hilahin, parang masikip itong damit. Wen Chen, parang hindi ito mahayla. Imposible. Yung babae kanina, nakasuot naman siya, bakit hindi ako makasuot? Ako ay isang marangal na independenteng babae. Ulitin mo, laksan mo. Kayo ay, sinira ninyo ang wedding gown na ito. Kailangan ninyong bayaran ang buong presyo. Malinaw kong sinabi, huwag masyadong pilitin. Manahimik ka. May pera ako, babayaran ko. Kung gayon, bayaran ninyo ngayon. Hindi ko pa nga natatapos sukatin ang wedding gown na ito. Hintayin mo ako, pagkatapos kong sukatin ang wedding gown, saka tayo mag-usap. Tama, lahat ng wedding gowns na may ganitong estilo. Sa inyong tindahan, dalhin ninyo rito, susukitin namin lahat. Hindi ninyo kayang suotin ang mga iyon. Masisisra lang ninyo ang mga iyon. Ulitin mo ang sinabi mo. Kukunin ko na ngayon. Pwede mo ba akong tulungan tignan? Kung may iba pa bang estilo, medyo hindi kasi ito kasya. MS. So, pasensya na po talaga, sa ngayon, sa tindahan, ang mga wedding gowns na kasya sa inyo, ay kinuha na ng ibang customer. Para sukatin, kasalukuyan nilang sinusukat ang mga ito. Sino ba yan? Ang walang mudo. Wow. Okay lang. Kilala ko ang isang wedding gown designer. Marami siyang custom-made wedding gowns. Siguradong makakahanap ka ng gusto mo. Talaga. Ang galing. Anong ekspresyon yan? Minamaliit mo ba ako? Hindi. Ako ay isang independenteng babae. Hindi ako tulad ng isang tulad mo, na pwedeng husgahan. Hindi ko nasusukitin. Lahat ng ito, ay mga label ng objectified women. Hindi ako maloloko. Pasensya na po kung nasaktan ko kayo. Pero kailangan ninyong magbayad ngayon. Magkano lahat ito? Lahat-lahat, 2 milyong yuan. 2 milyong yuan, ano? Ang dami. Opo, lahat ng ito ay world-class brands. Babayaran ko na, 2 milyong yuan lang naman, di ba? Tatawagin ko ang tao ko para magbayad. Baye. Nasaan ka? Ang tinutukoy ninyo po ba ay yung lalaki kanina? Oo, siya nga. Tatawagin ko siya para magbayad. Kung siya po ang tinutukoy ninyo. Umalis na po siya. Ano? Umalis na. Hindi siya aalis. Baye, hindi niya ako iiwan. Gusto mo bang tumakas? Kung hindi mo ibabalik ang 2 milyong iyon ngayon, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Anong gagawin mo? Ikaw. Ibalik mo sa akin ang sampal na iyon. Ibalik mo. Nagkamali ako. Huwag mo na akong saktan. Tatawag ako agad. Tatawag ako para magbayad. Bitawan mo ako. Pa, tulungan niyo ako. Sino ang nang-ahas saktan ng anak ko? Ang lakas ng loob mo. Pa, sinira ko ang wedding shop na ito. Ang 2 milyong wedding dress ay nasira. Kailangan kong magbayad. Ikaw na walang kwentang babae. Mayroon na tayong ilang milyong utang sa bahay. Ngayon, dagdag pa ang 2 milyon. Kuya, tulungan mo ako. Wala akong kapatid na tulad mo. Talaga, hindi tayo iisang pamilya. Magkakaroon ako ng pera kaagad. Anong sinasabi mo? Saan galing ang pera? Magpapakasal ulit ako kay Baye. Magpapakasal ulit ako sa kanya. Hiwalay na kayo. Paano kayo magpapakasal ulit? Narinig ni Liu Yan kahapon, na si Baye ay nag-book ng Dragon and Phoenix Auspicious Hall sa Peace Grand Hotel. Mahal pa rin niya ako. Sa panahong ito, siya lang ang pwedeng pakasalan ko. Talaga. HMPH. Ang collateral na ito.
Kung hindi mo maibalik ang pera sa loob ng 3 araw, hindi ka na anak ko. Huwag kang mag-alala, Baye, kaya kung manipulahin siya. Ate, ang sinabi mo kanina ay ang Peace Grand Hotel, Dragon and Phoenix Auspicious Hall, tama. Iyon ang isa sa pinakamagarang hall sa ating syudad, tama, iyon nga. Naku po. Ito ay magbibigay sa atin ng malaking karangalan. Tawagin mo lahat ng kaibigan ko sa card games. At saka, ang mga kamag-anak na hindi tayo pinapansin. Tawagin mo rin sila. Gusto kong magyabang ng husto. Tawagin mo lang, bukas, sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng magandang reputasyon. Naku po. Ang ganda rito. Kung hindi dahil kay Ate Wenchen, paano tayo makakapunta sa ganitong lugar? Siyempre, ang pagsama sa akin dito, ay parang nagkaroon kayo ng 8 buhay na swerte. Maglaro lang kayo, mag-ingay lang kayo. Ate Wenchen, kumain na tayo ng maaga. Hindi ba ito masama? Ang mga kamag-anak ni Baye, ay darating din, hindi ba? Ang mga kamag-anak ni Baye. Sa paningin ko, ang mga magulang niya, ay parang 2 aso lang. Kaya lang. Ngayon, lahat ay kumain, uminom, at magsaya. Ang ganda talaga ng anak mo. Sino kayo? Sino ba talaga kayo? Bakit kayo nandito? Sino ako? Ako ang nobya sa kasal na ito. Nobya. Ano ang pangalan mo? Ikaw na lalaking walang kwenta, wala kang karapatan, para malaman ang pangalan ng isang independenteng babae na tulad ko. Pero, masaya ako ngayon. Kaya sasabihin ko sa iyo, ako si Lin Wenchen. Lin Wenchen. Hindi ko pa naririnig ang pangalang yan. Umalis na kayong lahat. Paano naman hindi magiging nobya ang ate ko? Nagsasabi ka ng kalokohan. Walang nobya na nagngangalang Lin Wenchen ngayon. Kilala mo ba si Baye? Si Baye. Oo naman, kilala ko siya. Siya ang groom ngayon. Kilala mo ang groom, pero hindi mo kilala ang nobya. Ako ang nobya. Imposible, sabi ni Ginoong Baye. Hindi ka ang nobya ngayon. Hindi niya sinabing ako ang nobya. Ito ay isang malaking kawalan ng respeto kay Wenchen. Baye. Hindi ko na kailangan ng kasal na ito. Wasakin nyo. Wrong. Ikakasal ka na ngayon. Kinakabahan ka ba? Basta kasama si Papa, hindi natatakot si Rongrong. Hindi ka pa kailanman noalay kay Papa mula pagkabata. Kung may mga api sa iyo sa hinaharap, siguraduhin mong hanapin si Papa. Kung sino man ang mga api sa iyo, gagawin siyang miserable ni Papa. Papa. Alam ni Rongrong. Mamaya, sa kabilang silid, may kapatid na nagngangalang Baye. Ikakasal din siya. Pupunta siya para bumati. Mamaya, tulungan mo akong salubungin siya. May conference call ako mamaya. Umakyat ka muna. Susunod ako. Sino kayo? Paano kayo naglakas loob na gumawa ng gulo sa kasal ko? Sino ka? Ako. Ako ang nobya ngayon. Ako ang nobya sa kasal na ito. Imposible. Kasal ko ngayon. Ito ang kasal ko at ni Baye. Baye. Kilala mo si Baye. Ibig sabihin, ang taong ito ay ang kabit ni Baye. Hindi na niya ako gusto. Teka, may hindi ba tayo pagkakaunawaan? Ang cute, huwag kang magsalita. Ako. Isa kang masamang tao, inaakit mo ang asawa ko, ate.
Ang mga babaeng ito ay mga kabit ni Baye. Ikaw na babaeng walang hiya. Nakita mo lang ang lalaking mayaman. Gusto mo lang umakyat sa itaas, di ba? Tingnan nyo, mga tao. Ito ang babaeng walang hiya na umaakit ng mga lalaki. Kaiya-hiya sa mga babae. Tandaan nyo ang mukha niya. I-bash natin siya online. Kuya, masama ang nangyayari. Kuya, masama ang nangyayari. Ang pamilyang ito ay talagang baliw na. Sige, kunin nyo lahat ng gamit nila. Opo. Naglakas loob kang saktan ng anak ko. Mga kapatid, kunin nyo ang gamit nila. Duguan ng pamilya ni Lin. Nakita mo ba? Ito ang kinahinatnan ng mga umaakit ng asawa ng iba. Ikaw na babaeng walang hiya, bilang isang independenteng babae. Hindi talaga kita nirerespeto. Kaming mga independenteng babae, hindi kailanman umaasa sa mga lalaki. At sa mga lalaki, naglakas loob ka pa ring akitin ang asawa ng iba, HMPH. Halika, habarin nyo ang damit ng babaeng walang hiya na ito. Habarin nyo, tingnan natin kung paano siya umaakit ng mga lalaki. Ako na ang bahala. Patayin nyo silang lahat. Naglakas loob kang saktan ng anak ko. Lalabanan kita. Bakit ka nandito? Hindi ba 3 araw ang deadline? May pera ako pagdating ng oras. Sinaktan mo ang anak ko. At tinatanong mo pa kung bakit ako nandito. Ang anak mo. Ang anak mo ang umakit kay Baye. Kami ang tama. Si Baye ay nasa kabilang silid. Ikakasal ang anak ko kay Young Master Zhao. Ano naman ang pakialam mo? Ikaw na walang kwenta. Parang nagkamali talaga tayo. Dati, sinira nyo ang mga gamit ko. Ngayon, sinisira nyo ang kasal ng anak ko. Ang kasal ng anak ko. Sinaktan nyo ang anak ko. Mamatay na kayo. Babayaran ako ni Baye. Mayaman siya. Hiwalay na kayo ni Baye. Hindi totoo yan. Nagpapanggap lang siya na galit sa akin. Kapag humingi ako ng tawad, pupunta siya at magbabayad. Ang kasal sa kabilang silid, inihanda niya para sa akin. Baye, sa wakas dumating ka na. Bakit ang ingay dito? Baye, sa wakas dumating ka na. Kasalanan mo, hindi mo sinabi sa akin ng malinaw. Dahil sa iyo, nagkamali ako ng lugar ng kasal. Lin Wenchen. Wala ka bang utak? Baye, huwag mong isipin na hindi namin alam. Ang ginawa mo. Ano ang ginawa ko? Inihanda mo ang kasal para sa akin. Alam na namin lahat. Baye, kapag nabayaran mo na ang lahat ng ito, at humingi ka ng tawad sa kuya, mapapatawad kita. Pumunta ka sa kabilang kwarto at maging bagong kasal para sa iyo. Lin Wenchen. Wala ka bang sakit sa utak? Huwag kang maging walang hiya. Kaming mga independenteng babae, may dignidad din. Ang pagiging mapilit mo, ay lalo lang magpapainis sa akin. Baye, hindi mo na ba ako mahal? Wala na tayong anumang koneksyon. Baye. Naging mag-asawa kayo ni Wenchen. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang mamatay, di ba, Baye? Nagkamali lang din si Wenchen. Itinuring niya ba akong asawa? Mula simula hanggang dulo, itinuring niya lang ako na isang kasangkapan. Kuya Baye, papatawarin mo ba sila para sa iyo? Palalampasin ko sila ngayon, araw ng kasal ng dalawang pamilya natin. Patayin na lang sila, Bugbugin niyo sila hanggang sa maparalisa, Wenchen. Wala akong anak na babaeng tulad mong walang kwenta. Ang ibang mga anak na babae ay nagdadala ng yaman sa bahay. Pero ikaw, nagdudulot ka lang ng problema. Tapos na.
Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Bilisan mo, bumangon ka. Hindi pa tapos. May pagkakataon ka pa. Hindi mo ba napansin na si Baye ay napaka-formal ng suot ngayon? Ano naman kung napansin ko? Hindi ba't? Ibig sabihin niyan, talagang inihanda niya ang kasal. Gusto niya lang na ikaw, ang kusang loob na yumuko at umamin ng pagkakamali, kaya ang ginagawa niya ay para lang pilitin akong yumuko. Tama. Gusto niya lang na kusang loob kang sumuko. Bukod pa rito, may iba ka pa bang pagpipilian ngayon? Sige. Kung gayon, yuyuko ako. Tama iyan. Tara na. Tingnan mo, talagang inihanda ni Baye ang kasal. At sa Tenglong Hall pa, ang pinakamalaking hall. Mas mahal ito kaysa sa Dragon and Phoenix Auspicious Hall, ng isang beses. Ngayon, sa pagkakataong ito, kukunin ko ang lahat ng ari-arian ni Baye, at hindi ko bibigyan ng kahit isang sentimo ang mga walang kwentang tao sa bahay. Kahit isang sentimo. Bagong kasal, pakiinom ng alak sa tasa. 1-1. Ang makilala ka. Ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Ako rin. Halik. Parang nagsimula na ang seremonya. Bakit siya ang kalmado ngayon? Hindi pa rin niya ako hinahanap. Wen Chen, si Baye ang nangunguna ngayon. Kailangan mong yumuko. Pero, magugustuhan pa rin ba niya ang kasalukuyang ako? Basta yumuko ka, si Baye ay magiging parang aso na umawagayway ng buntot para sa iyo. Ikaw na ang susunod. Baye, anong ginagawa ninyo? Baye, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ko? Hindi mo ba nakikita? Kaya pala mayaman siya, dahil nakahanap siya ng mayamang babae. Lin Wenchen, hiwalay na tayo. Wala kang pakialam kung sino ang kasama ko. Baye, ikaw na lalaking walang kwenta. Iniwan mo ako. Mga bisita, iniwan niya ang kanyang asawa, at nakahanap ng mayamang babae. Si Baye ay isang ganap na, walang kwentang lalaki. Tigilan mo ang kalokohan mo. Alam nating lahat na si Lin Wenchen ay hindi maganda. Huwag na kayong magsinungaling dito. Lin Wenchen, may mukha ka pa bang pumunta dito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ito ay isang walang kwentang lalaki? Baye, sinayang mo ang kabataan ko. Bakit mo ako Gina ganyan? Suwan, naglakas loob kang saktan ako. Wala kang karapatan. Hindi lang niya inagaw ang lalaki ko. Sinaktan pa niya ako. Sobrang mapang-api. Lin Wenchen. Ngayon ang kasal namin. Pakiusap, umalis na kayong lahat. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Ang mag-asawang ito na nagtataksil. Pinagtutulungan nila ako. Gord, paalisin ninyo ang dalawang ito. Kaladkarin ninyo sila palabas. Sino ang taong ito? Sino ang maglalakas loob na paalisin si Lin Wenchen ngayon? Anong ginagawa ng taong ito? Yewan, alam kong gusto mo pa rin ako, mamaya. Makipagtulungan ka sa akin, oo. Narinig ko na si Suwan ng Tengfang Group ay isang kabit. Hali kayo, tingnan ninyo, Yewan. Maglakas loob ka bang ulitin iyan? Yewan, maglakas loob ka bang ulitin iyan? Suwan, ang aking ama bilang chairman ng Tenglong Group, narinig ko na ikaw, bilang presidente ng subsidiary, ay gumawa ng ganitong uri, ng bagay na sumisira sa reputasyon ng grupo. Galit na galit siya. Nagpasya siyang tanggalin ka. Kung anong klaseng tanga, ay may ganoong klaseng anak. Yewan. Anong klaseng tao ako, alam ng buong grupo. Hindi nila ako sisibakin. Talaga. Kung ikaw, Suwan, ay handang makasama ako, si Yewan. Kung gayon, syempre, hindi ka isang taong sumisira ng pamilya ng iba, kahit na. Kaya pa kitang i-promote. Pero kung ayaw mo. Kung gayon, ikaw ay isang murang babae na sumisira ng pamilya ng iba, ang aming Tenglong Group
ay hinding-hindi papayag sa isang taong tulad mo na humawak ng mahalagang posisyon. Ito ang murang babaeng ito. Inagaw niya ang asawa ng iba. Ikaw. Ayos lang. Hayaan mong ako ang bahala. Yewon. Ako, si Suwan. Kahit na masibak ako o malugi. Hinding-hindi ako makakasama sa isang taong tulad mo. Si Baya lang ang mahal ko. Si Baya lang ang mahal ko. Ang makatagpo ng ganoong klaseng babae, ako ay talagang napakaswerte. Kung gayon, maghintay ka na lang na masibak. Hello, Zhang Tianming. Bibigyan kita ng 3 minuto para makarating sa Tenglong Hall ng Peace Grand Hotel. MS. So, nagpa siya ang Board of Directors. Tanggal ka na ngayon. Sige, naiintindihan ko. Mabuti na lang, pareho na tayong walang trabaho. Basta kasama kita. Sapat na. Baye, ngayon, ikaw, ang mayaman mong asawa ay wala ng pera. Pareho kayong pulubi. Yewon, hindi ka rin gusto ni Suwan. Makasama mo na lang ako. Kahit anong gusto mong gawin, ayos lang sa akin. Ikaw, ang ligaw na manok na ito, ay ikinukumpara mo pa ang sarili mo kay Suwan. Suwan, akala mo ba kung hindi ka makakasama ko, si Yewon, ay talagang, pagbibitiw lang ang mangyayari. Yewon, anong ibig mong sabihin, pagkatapos mong magbitiw, sa social status nating dalawa, kung gusto kong gumawa ng isang bagay, napakadali. Yewon, ginagamit mo ang pagiging maliit na shareholder ng Tenglong Group, ang pagiging anak, sa kasamaan na ito, alam ba ng grupo, kami sa Tenglong Group. Hindi na kailangan pang pakialaman ng iba, kung gayon, tingnan natin, kung may makakapigil ba talaga, sa iyo, may tao ba dyan, dalhin ninyo ang babaeng ito palayo. Baye, nabaliw ka na ba, kung sino man ang manggahas na galawin ang tao ng Tenglong Group, tapos ka na sa buhay na ito, tigil. Ano ang ginagawa mo? Tigil. Ano ang ginagawa ninyo? Sakto ang dating mo, siya, ay ang kinatawan ng bagong direktor, ng Tenglong Group. Nandito siya para asikasuhin ka, bibigyan kita ng 10 segundo, ayusin mo ang mga bagay na ito para sa akin. Baye. Pinapaasikaso mo sa kalihim ng direktor, sino ka ba sa tingin mo? Baye. Wala kang kwenta. Si Suwan, sumama sa iyo, talagang bulag siya. Yewon, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na may malaking problema, Tay? Ano ang nangyari? Ang buong pamilya Ye ay iniimbestigahan na ngayon. Wala na rin kaming shares. Ha? Paano nangyari iyon? Bangkarote na tayo. Tapos na tayo. Umuwi ka kaagad ngayon. Ikaw nga. Sino ka ba talaga? Siya ang direktor ng Tenglong Group. Ano? Direktor. Siya ang direktor. Ano ang nangyari? Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Imposible. Direktor. Baye. Itapon ninyo sila palabas. Siya pala ang direktor. Bitawan mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ngayon, kailangan mong magpakamatay para sa akin. Wala na ako. Pinipilit mo pa rin ako. Kukunin ko ang buhay mo. Mamatay ka.
Paano mo nagawa na ang direktor mismo, ang magbigay sa akin ng prutas? Ito ay, hindi tama para sa isang subordinate na tulad ko. Isang buwan na iyan. At paminsan-minsan ay niloloko mo pa rin ako. Hindi ba't matagal mo na akong niloloko? Hindi ba't sinabi mo, na kapag nakita mo ang direktor, dapat kang makipag-away? Kung gayon, aawayin kita ngayon. Hindi mo na kailangan gamitin ang ganitong paraan para lumaban, di ba? 1-1. Gaano katagal ka nang hindi dinadatnan? Parang isang buwan na akong hindi dinadatnan. Ako. Magiging tatay na ako.